Bukod kay Senador Bato de la Rosa, may nais ding ipaaresto pa ang ilang kongresista. Alamin kung sino sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Huli man at magaling, dapat mahabol pa rin. Ito ang reaksyon ng mga kongresista sa kautusan ng DOJ na arestuhin na si Senator Bato de la Rosa. Pero para kay Akbayan Representative Percival Sindania, hindi lang si de la Rosa ang dapat managot. Dapat na rin daw isunod si Senator Robin Padilla na kasabwat umano sa pag-iskapo ni Senator Bato sa Senado. Sabi ni Sen. Robin, hindi niya tinaka si Bato. Pero inamin niya, nakasama niya sa kanyang getaway vehicle. Kung sino pa yung artista, siya pa yung siyakang acting. Kaya si Robin talagang confirm na kasabwat talaga. Si Kabataan Party List Representative Reneco naman nababagalan sa galaw ng mga otoridad. Usad pagong raw ang pagtugis kay De La Rosa. Pero kapag aktivista anyang may warrant, arestado agad. So sa atin, kailangan lang ayusin yung prioridad. No? Agaran ng epektuhin ng arrest laban sa isang fugitive na may charge of crimes against humanity at hindi yung mga lumalaban lang para sa totoong pagbabago. Para naman kay ML Party List Representative Leila De Lima, ang pagpapaaresto kay Senator Bato ay para sa mga nasawi sa war on drugs ni FPRRD. Pero ayon sa kilalang maka-Duterte na si Congress Miao Kiko Barzaga, plano umanong arestuhin ang lahat ng kumukontra sa administrasyon. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Samantala, posibleng safe ang mga tumulong umano kay Senator Bato na tumakas sa Senado, pati na rin ang mga nagkakanlong sa kanya. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni UP College of Law Associate Dean Professor Paulo Emanuel Tamase na kakaiba ang kaso ni De La Rosa. Makasuhan man ng obstruction of justice ang mga tumulong sa senador sa local court. Pwede itong questionin dahil galing sa ICC ang arrest warrant laban kay De La Rosa. Hindi po ibig sabihin kasi na dahil hindi tama ay kriminal na siya kaagad. At sa batas po kasi natin, medyo stricto po yung pag-apply ng mga criminal na statute. At mukhang ang suhestyon ng 1829, batay lamang dun sa pagbabasa, no, ang kinocontemplate na yung mga domestic na proseso. Ito po international. So kinikilala din po natin na dahil sobrang unique nitong kaso ni Senator Bato, hindi po ganoon ka 1:1 yung correspondence ng mga konsepto ng batas natin sa Pilipinas, yung domestic law, doon naman sa mga international concepts. Meron din po kasing obstruction of justice na provision sa Rome Statute. Ang pananaw po, I think ngayon ay pwede pong gamitin yon. Pero ang pagdedesisyon po kung na-violate po yung obstruction of justice na iyon ay sa ICC po, hindi po sa atin. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.